sasali yun. Diyan lang po sila. Sandali po nga, lumingat. Alamin na kanilang mga lokasyon at malapit na lugar. Okay, maraming salamat po. Mga kapwa Pilipino, kung sakali po magka-emergency, gaya po ng medical emergency, lumapit lang po sa pinakamalapit na... Marcos, I want to talk with you. Because before, I like your father. But now, I don't like you. Because you like friend of communists. Yellow? Before, anak, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Mastermind! Di Marcos, kahit mamatay ako ngayon. Kasi naawa ako sa Pilipino. Nagugulong na. What happened to our country? Disaster! We Filipinos are disaster because of this government. Corrupt! How can a Pangadanan withdraw the money in that bank without Marcos sign the money? The check. So, you are all bobo if you don't know. How come? Bright Fernandez, Alcantara, dami lang yan. Saan dinala yung pera? Sa kasino. Hindi na, Isa lang. Never mind. Anak, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Mastermind! Di Marcos, kahit mamatay ako ngayon. Kasi naawa ako sa Pilipino. Nagugulong na. Ang galunggong, 400 ang kilo. Ang kamatis, 200 ang kilo. At talong, 200 ang kilo. Oh. Inflation! Marcos, I want to talk with you. Because before, I like your father. But now, I don't like you. Because you like friend of communists. Yellow? Before, they quarrel you. But now, you love them. It's only they are all. Do not believe that. You do you want. If you want, go out and resign. So that the people will love you. You are the greatest president if you resign. Sir, I have the food because I am diabetic. Galing na ako sa hospital. Sige na, hindi ako kumakain ng ano. Galing ako sa hospital. May sakit ako. Kaya ako lumabas. Because I don't like what Marcos doing. Corrupt! He follow his cousin, Romualdez, the one and his wife, Araneta. They are all corrupt. Kawawa ang Pilipino. Marcos, kawawa tayo. Apay kasakan. Dati, jay tatang muha na kasta. Hindi ako kumakain. Ay, wag niyo kumain po. Of course not. Gusto nyo makita, ang dami kong gamot na dala. No, hindi ako kumakain yan. Kanin lo. Busog pa daw po siya, ma'am. Hindi pwede, diabetic ako. Oh, thank you for your kindness. You are not like Marcos. Marcos, you resign. If you resign, you are the good president I ever heard. Because you resign. Do what the other countries, they resign. Because I admire you if you resign. If you don't, kung hindi, if you don't know, manage the government, it's better to resign. Because ang kahihiyan mo sa ama mo, ang bait ni Marcos Sr. Kasta ni Marcos. Uray kwan. Siga, ang kaibigan mo, jay komunista. Jay kwan. Yelo. Niloloko ka lang nila, ginagamit ka lang nila, Apo Marcos. Kaya makinig ka sa akin, matanda na ako. I admire your father, but now, no, because of you. Why you are like that? You deny. You signed the BICAM. You signed the BICAM. How come? You signed 30 billion insertion. Oh, BICAM, GAA. If you don't sign that, how can Pangadanan withdraw that money? Those DPWS. Get the money and go to casino. Kawawa ang Pilipino, Presidente. Kaya ako lumabas. Nagugutom na mga tao. Kawawa
talaga. Kaya mag-isip-isip ka na. Kung ikaw'y Katoliko, mag-resign ka na. Kawawa ang Pilipino. Ayaw namin ng gulo. Gusto namin peaceful. Resign. Yan ang pinakamaganda mong gawin, anak. Makinig ka sa akin dahil ako nagmimilagro na sa akin si Our Lady of Lourdes. Kaya ako lumabas. Pumunta ka sa rally. Magsalita ka ron. Lililigtas ako ni Our Lady of Fatima. Yan ang ano ko. Kaya dapat, every time nandun ako, foreign media kinukuha ko. Kasi sulat ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Ano ka? Because we are all Filipino. Why you do? If you person talk, si Jason, wala naman siyang sinasabing manggugulo. You just want our heart. What is wrong to our government? You know that? Pilipino kayo, gusto nyo mamatay sa gutom ng kapwa nyo? Aba, hindi pwede yan. Hindi naman tayo nag-aamon. Pero ang Diyos, si Lord ang maghuhusga sa mga Pilipino. Pipiliin niya yan. Pipiliin ni Lord kung sino ang huhusgahan niya. Yung masasama, lesser evil, or full evil. One only, Marcos. Pinakakurap. Grabe! Ang dami ng presidente na pinagdaanan ko, walang ganyan siya lang. O talaga, nakikakampi pa sa komunista. Nakikikampi pa sa Dilawan. Eh yan, Dilawan nga nagsasabi ayaw sa kanya. Noong nanalo, nakikisakay sila kay Marcos para makatuntong na naman. Para manalo na naman sila. Ano yan? Ano yung ginawa ni, Pangilinan na yan? Siya nga nagtaas ng sibuyas, 300 kilo nung panahon niya. Nung panahon ni Aquino. Hindi naman matalino yung Pangilinan na yan eh. Bobo yan eh. Amunin ko siya ng history. Pag hindi niya nasagot. Yan bang Aquino? Sino tinaaral niya? May eskwelahan ba siya? Puro si Soto, nagtago. Diba? Nagtago yan. Lacson. Diba? Nagtago yan si Lacson eh. Ang dami niyang kaso eh. Yan si Soto. Naku, ewan. Ginawa pa nila Senate President. Bobo naman. Dapat ang Senate President, Cayetano, o kaya si Marcoleta, abogado. Senate President, hindi mga abogado. Sayang si Tito Escudero eh. Na ano siya eh, nasabit. Escudero. Winidraw ni Pangadanan sa landbank. O di pinirma niya. Siyang pinaka-mastermind. Napakatanga ng Pilipino kung hindi alam yan. Napa! Maalat yan. Magalit na sa akin kayo mga peace and order. Pero kawawa ang Pilipino. Maawa kayo sa kababayan ninyo na naghihirap. Do not follow one person. Follow the Filipino people. You understanding? Do not protect one person. We are sovereign power of the world. The Filipino people. Not the only one. Siguro nagdadasal kayo. Ano dinasal sa kay Our Lady of Jesus Christ? Si Marcos, protektahan yung demonyo. Judas, mali kayo. Protektahan yung tao, nagugutom na. Ayaw natin ng magulo. We want peace. But Marcos, resign. So that you are the best president I will ever heard. Resign. Ma'am, ano yung opinion mo doon sa mga ibinulgar ni Saldico? Yung opinion ko kay Saldico, that is correct. That is truth. Even Saldico, not binunyag. Alam ko na. Patalino ako eh. Paano mo i-withdraw yung pera kung walang pinirmahan si Marcos? Wala yun. At totoo, that is truth. Even Saldico not discuss that. I
know how come that money gidrain ng land bank without Pagadanan, Bersamin, and Romualdez and Marcos. Kasi siya ang presidente. Paano mo may withdraw yung pera? Eh siya, paano nasaan yung pera sa lamesa nakatakot-takot? Oh, paano nga? Dami lang yung mga TDWS. Kawawa yung mga yun. Nagtatrabaho lang sila pero ang pagit sa kanila. Bakit di nila ginawa? Ninakaw nila. Nasaan na yung flood control? Bumagyo, lumindol, lahat na wala. Kasi masasama na sila eh. Eto pa, napanaginipan ko. May matinding sakuna mangyayari sa akin. Maniwala ka sa akin, darating, magbilang ka na. Napanaginipan ko eh. Sabi if you don't now manage the government, you give up and we have a snap election so that we can use who is the best president, not corrupt. Snap election. Tama ang sabi ni Cayetano, snap election. Hindi pwede si Saray lalagay pabuti magbuli para malaman kung gusto siya ng tao. Pero ako sa Arako. Thank you. Kapit na marshal at ihatid sa emergency lane area upang masundo ng ating mga emergency responders. Sa mga, yan, kung may mga grupo po na masyadong pasaway, huwag po nating patulan. Sa halip ay i-report natin sa mga marshals o sa mga otoridad. Pero sa tingin ko, wala namang masyadong pasaway. Nagkakaisa tayo lahat dito. Wala tayo magkakasama. I love you, I love you, I love you. I love you. Kaya mamaya, pasasalitain natin si Ka Eric dito sa Entablado. Yes! Oh. Yes. Pero bago yan, meron tayong tatawagin. Yes! Mga kaibigan, pakinggan po natin ang salubin ng mga mamamayan. Umpisa na natin kay Arvin Orrubia! Ang dami palang pera ng Pilipinas. Nakita niyo yung bagbag? Eh kung isapoy sa atin na lang dito yung kaperahan na yun, okay ba sa inyo yun? Aba, okay ah. Kaso hindi yun sustainable eh, hindi pang matagalan. Yung pamimigay ng pera, sa una lang dapat yun. Gusto niyo bang malaman kung paano talaga tayo aasenso bilang Pilipino? Una, thank you kasi dumating po kayo. Mula kanina, sobrang init ng panahon. Salamat po, nandito kayo. Ako po si Arvin Orrubia. Ako po ay isang nakalinya sa mga grupo ng maliliit na negosyante. Pero, nagpapalaki po tayo ng negosyo kasi may mga malalaki tayong pangarap. Salamat po sa event na ito, sa kila Atty. Toriol at kay Yusek Gani Makatoman sa pagbibigay ng panahon na makapagsalita. Kaming nasa hanay ng mga maliliit na negosyante. Pero may mga malalaking pangarap din po. Ako po yung negosyante mula noong ako'y high school pa lamang. Tulad nyo, nagsusumikap din po ako. At gusto ko lang saglit na maikwento sa inyo yung experience ko sa una kong negosyo. Malamang kayo rin may mga business, di ba? Kasi kumakayod tayo lahat eh. Pero nakita natin yung dami ng pera sa maleta. Yung puhunan natin yan ah. Noong high school po ako, nagsimula na akong magtinda rin ng kung ano-ano. Tulad nating lahat. Walang pera sa ating lipunan, sa ating pamilya. Pero nagsumikap tayo. Ang una kong experience ng korupsyon sa aming maliit na barangay. Nagkakabit po ako ng CCTV. May nakuha akong project. 20 years ago pa ito. Meron ng corruption na experience ko. Nakakalungkot, ngayon lang natin napag-usapan ng buong-buo yung tungkol sa corruption. Pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit nabuking na lahat yan. At tayo ang aayos po niyan. Naniniwala ako doon. Mga kababayan, mga tunay na Pilipino, hindi natin kailangan magbago. Naniniwala ako na kailangan lang nating ibalik kung sino talaga tayo. Ang mga tunay na Pilipino, lumalaban talaga yan at pumapalag sa mga pinaniniwalaan tulad
ang ginagawa niyo po ngayon. Salamat sa maiksing oras na binigay niyo sa amin sa hanay ng mga negosyanteng maliliit. Kami po ang Kasosyong Malupit Group at na nagsusumikap at hindi tumitigil na mangarap. Kalaban po natin dito, yung mga kabataan ni mamatay na yung kanilang mga pangarap dahil sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Huwag po nating hayaang mamatay yun sa mga bata. Nilaban ko po yan ng personal. Bata rin ako nagsimula. Nakasalubong ko ang lahat ng kapestihan sa gobyerno, pero hindi rin ako tumigil. Ngayon nandito ako. Hindi ako sumuko. Kayo din wag. Dahil darating ang araw at tsansa nyo na kayo rin ang magsasalita dito. Asahan ko ba kayo na hindi rin kayo susuko kahit tapete na nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Hindi pa kayo susuko? Hindi ha? Hindi! Ako din, hindi. Walang susuko sa mga tunay na Pilipino. Yung mga nagpapanggap na Pilipino, pero pinipes nilang tayo, aalis at aalis yan. Dahil mananaig pa rin ang kabutihan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos ang ating bansa. Sigurado ako dyan. Muli, ako po si Arvin Urubia. Salamat kay Yusek Gani Makatoman for giving us opportunity here at Auditorium sa UPI. Maraming salamat po sa INC at sa PDP. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos dahil pumapalag na tayo mga Pilipino. Pilipinas, aasenso tayo! Naniniwala pa kayo ron? Let's change the world! Ay, maraming salamat. Amen, amen. Nalilig yung mga tao, sana tuloy-tuloy na to. Sana ito na yun. Lahat tayo, hindi lang to protesta, lahat tayo magdasal para sa ating bansa. Lahat ng klase ng religion na kakalisan. Lahat ngayon. Sa inyo mabago. Alam mo, ang Jollibee, out of pala, kaya iba lang. Sobra na. Kailangan na natin ng pagbabago. At wala ka, kaya kasi nagkakami mo, artista, kahit na, di ba, lahat eh. Lahat, isa lang ang hikain talaga. Ngayon, ito pa, speaking of isang hikain, ito yung tao ito. Ha? Isang aktivista Moro. Dalawang pikata na iibaka para sa kapayapaan at sa Bansa Moro. Okay, pinaguri ang boses ng Bansa Moro, the president of isang bansa. One Bansa Moro movement, palakpakan po natin ang Balangin. Palakpakan po natin. Ang Balangin! Bangsamoro pala ito. Bangsamoro. Okay, Sir Alan Balangin, ayan po. Pwede po kahiram ng isang mikropono para kay Sir Alan Balangin. Ayan. Hello sa inyo lahat. Ay, picture tayo. Kaman nyo naman kami sa mga picture. Isang mapagpalayang gabi sa ating lahat! Mga pugli lang. Isang pagbati ng kapayapaan para sa ating mga kababayang Muslim. Isang malakas na takbir! Gan. Allahu Akbar! Isa pang malakas na takbir! Allahu Akbar! Ang ibig sabihin po ng Allahu Akbar ay pantayog ng pagdakila ng ating may kapal ng Allah. Kaya Christian man, nomad o Muslim, okay lang magsabi ng Allahu Akbar. Kaya isa pang malakas na Allahu Akbar! Allahu Akbar! Salamat po. Ang dadundong ng lakas ng boses natin ay narinig, nararamdaman mula hulog hanggang kapalit. Naniniwala ba kayo doon? Napakalakas ang ating hanay ngayon. Kaya kayang-kaya natin magpababa ng isang presidente. Tama! Nakakalungkot isipin bilang isang aktivistang Moro, walang ginawa
kundi sumigaw sa kalsada, singilin ang tunay na kapayapaan at kalayaan dyan sa Mindanao. Pero nakakalungkot isipin, hanggang ngayon, kahit meron na kaming autonomiya, hindi pa rin kami lubusan, malayang nakakagalaw dyan sa Mindanao. Kaya panahon na po, panagutin na natin ang mga tiwaling sa gobyernong ito. Papayag ba kayo na panagutin na natin? Ayag! Nakakalungkot din isipin na ang bilang ngayon ng mga Muslim ay higit kumulang 10 milyon. Pero kulang-kulang ang kanilang representasyon dito sa Imperial Manila. Kamakailan lamang ang isang bill dyan sa Senado sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Muslim Cemetery. Ito ay hinadlangan ng nakaupo dyan sa Malacanang. Isang malakas na takbir. Kaya ngayon, kami sa One Bansa at mga kaalyado nitong mga organisasyon, kami ay malakas na nakikiisa sa inyo. Kami ay kasama ninyo sa layuning ito, sa layuning ipakulong ang mga mandalambong, sa layunin patalsikin ang tunay ng mastermind ng katiwalian sa ating bansa. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino at maraming salamat. Syukran. Yun, no? Para nagtitipid ka, para nagdadayat ka. Mga kababayan, ayan na. Naririnig na talaga ang galit ng bayan ngayon. Kaya naman para sa mga naglilingkod sa ating mga bayan, ang tunay na paglilingkod ay para sa tao, hindi para sa inyong mga bulsa. Para sa pamilyang umaasa, para sa mga batang nangangarap, at para sa mga Pilipinong naniniwala na may pag-asa para sa bayan. Kaya mga kasama, tara, panoorin natin ang video na to, sabay-sabay natin balikan kung bakit po tayo narito at kung sino ang May uli punta ka natin ba? pinaglilingkuran. Please watch this. Ang huling misyon ng mga nagretirong sundalong Pilipino. Binigyan nila ng depensa ang ating mga baybayin noong sila'y kabataan. Ngayon, sa dapit hapon ng kanilang buhay, isinasagawa nila ang isang huling napakahalagang operasyon. Iligtas ang kaluluwa ng bansa. Sa mga tahimik na sulok ng Pilipinas, sa mga payak na sala na puno ng medalya at alaala, habang umiinom ng matapang na barako. Isang bagong harapan ang iyong buhay. Hindi ito labanan ng kabataan, kundi ng karanasan. Hindi mga batang maingay ang nagsasalita, kundi mga mandirigmang may pilat ng panahon. Sila ang mga nagretiro mula sa militar at mga uniformadong takuman. Sunshield. At ang bagyo ng kanilang sama ng loob ay sa wakas ay winasak ang katahimikan ng kanilang pagre-retiro. Maaaring ang kanilang mga katawan ay may mga mapa ng lumang sugat at dekadang serbisyo. Ngunit hindi nabigo ang kanilang diwa. Hinubo ng paglilingkod. Naralila sila sa mga linya ng harapan at nagbantay sa mga dalampasigan ng ating kapuluan. Ngayon, itinaas nila ang kanilang mga tinig, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasang malamang hindi nila makikita. Hindi hiningi ang kanilang mensahe. Ito'y isang hilaw, walang palamuti na babala na may kasamang paninindigan. Isang pakiusap na hinubog ng habang buhay na sakripisyo. Ang di makatotohanan, digmaang nasa loob.
isang alingaw mula sa nakalimutang labanan. Ito'y sigaw pakampi para sa ngayon. Isipin ang mga batikang veteranong ito na ang mga mata ay nananatiling matalim sa estratehikong pananaw na nanonood habang ang katiwalian na dati nilang nilabanan sa labas ay sumisibol na ngayon sa mismong bulwagan ng kapangyarihang kanilang ipinagbawalain. Nakikita nila ito ng malinaw. Mga halal na pinuno na ginagawang personal na kaban ang kaban ng bayan, mga madilim na alyansang hinuhubog sa likod ng mga silid, at mga pulisiyang maingat na binubuo upang makinabang ang iilan habang ang karaniwang Pilipino ay literal na nalugod sa kahirapan at baha. Sobra na ang kanilang pagtitiis. Matapos makipaglaban sa mga nahahawakang kalaban, ngayon ay nililingon nila ang paningin sa loob, nangangakong tutugon. Ngunit nagbago na ang kanilang mga sandata. Hawak nila ang hindi sumusukong puwersa ng katotohanan, ang katumpakan ng pananagutan ng publiko, at ang kolektibong kapangyarihan ng isang gising na bayan. Isang kalasag para sa susunod na henerasyon. Tanda na kami, aminado sila. Isang kababaang loob na nagkukubli ng kanilang tigas. At ayaw namin maghirap ang mga anak at apo dahil sa mga kakaibang paraan ng ating mga halal na pinuno. Isalarawan ang mga mukha sa likod ng mga salitang ito. Ang lola na dating combat nurse, ngayon nangarap ng isang Pilipinas kung saan hindi kailangang ilagay ng kanyang apo na babae sa swerte ang kalusugan dahil sa kulang na pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Ang lolo na minsang nagbantay sa mga gubat ng Mindanao, ngayon nanonood sa kanyang apo na lalaki na naglalaro sa kalsadang mas maraming lubak kaysa oportunidad. Ang kanilang edad ay hindi kahinaan. Ito ang kanilang superpower. Malayang nagsasalita dahil wala na sa aktibong serbisyo o nasa gapos ng politikal na patron. Lumalabas ang isang kalayaan na hindi pa kayang ipahayag ng kabataan. Naranasan nila ang Marcos, ang EDSA, at ang mga hungkag na pangako ng maraming reforma. Nakikilala nila ang mga kakaibang paraan, ang mga mapanlinlang na manipulasyon, ang vote buying, ang dynastic hold sa pag-unlad, na unti-unti sinisira ang pundasyon ng bansa. Hindi nagiging tahimik na kasama ang kanilang pamana. Magiging hindi mababasag na kalasag ito para sa mga inosente. Hahanapin namin at lilipunin ang mga magpapahirap pa sa ating mga kababayan sa malapit na hinaharap. Huwag ituring itong bilang pinakakawalang saysay na retorika. Ito'y metapora sa isang walang apat na estratehikong kampanya para sa katarungan. Hindi sila nananawagan ng kaguluhan. Nananawagan sila ng pagbabantay. Ang kanilang enter ay mamamahayag ng mamamayan at mga testimonyo ng whistleblower. Ang kanilang larangan ng operasyon ay ang hukuman ng opinyong publiko at ang bulwagan ng hustisya. Ang kanilang misyon ay ilantad ang korupsyon, pag-ugnayin ang mga komunidad, at humiling ng transparency sa pamamagitan ng mga petisyon, protesta, at mga usaping legal. Sa isang bansa kung saan ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay lumalawak na parang pilay na pinaguho, gumuguhit sila ng malinaw na hangganan sa bumanginan. Ang kanilang hanapin at hipulin ay isang suhikal na pan-atake laban sa sistemikong sakit na nananamantala sa magsasaka sa bukid, sa mangingisda sa dagat, at sa mga manggagawa sa masikip na lungsod. At sa puso ng matinding depensa,
oras na muling isinisilang, kung saan ang mga pinuno ay naglilingkod ng may dangal, kung saan ang yaman ay dumadaloy sa mga paaralan at ospital sa halip na sa mga lihim na bank account, at kung saan ang susunod na henerasyon ay mamamana ng lupain may pagkakataon, hindi pang-aapi. Ngunit hindi nila ito kayang gawin ng nag-iisa. Ang kwentong ito mula sa harapan ng pagre-retiro ay higit pa sa isang pahayag. Ito ay isang painit sa dilim. Sa mundong naghahangad ng katotohanan, nag-aalok ang mga nakatatandang ito ng isang walang panahon at nakakabuhay na paalala. Hindi nawawala ang tunay na pagkamakabayan sa pagtanda. Ito'y sumisiklab. Nariyan na ang iyong mga utos. Hindi lamang nila dapat labanan ito. Tayo ang laban na ito. Tinunog na nila ang tawag. Ngayon, panahon na nating tumugon. Ibahagi ang kanilang kwento. Palakihin ang kanilang mga tinig hanggang sa hindi na sila mapapansin. Pag-usapin ito sa pagkainan ng pamilya, sa inyong mga group chat, at sa inyong mga social media. Suportahan ang mga kilusang pinamumunuan ng mamamayan para sa pananagutan. Ipinaglaban nila ang ating kahapon. Ipinaglalaban nila ang ating bukas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig niya sa kanyang palad, nag-alay na ganda at dilag, at sa kanyang yubi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihan ka, nasagla sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, hulungin mo at umiiyak. Sabay-sabay tayo. Bayan pa kayang sandal bilang, ang lilimag na sang makaalas. Pilipinas mo, Yung mga babae yung dalawa, yung dalawa, nagkikis-kisan lang yung dito. ulan na luhay pagkarita, aking alika, makita kang sakdalaya. Grabe, nakakakilabot, partner. Ako, kinilamutan ako. Parang tapos na yung pala-siya rin. Kaya naman po, nakita niyo naman po ito ang mga PNP na nandito, AFP, members of the AFP, the Armed Forces of the Philippines, members of the Philippine National Police. Nakita niyo, ang tanong natin, who do you serve? Ang pinagsisilbihan ba natin ay ang makapangyarihan? O ang pinagsisilbihan ba natin ay ang Pilipino? Maawa na kayo sa Pilipinas. Who do you serve? Exactly, Kami, Father. di ba? Sigaw tayo lahat. Kami! Kami ang inyong pinagsisilbihan. Ang pagdinig ko ay hindi tungkol sa sino ang makapangyarihan, kundi kung sino ang pinaglilingkuran. Bawat isa sa inyo. Diba? Yan ang pinakama. Lahat pati yung mga susunod na natin eleksyon. Dapat maglingkod kayo kasi kayo po ang ilungkot namin dyan para po kami ay protektahan at alagaan. Ngayong gabi, maririnig natin ang mga tinig na matagal na gustong marinig. Mga Pilipinong hindi lamang binaha sa tubig, kundi binaha ng kawalan ng hustisya. Mamaya, maririnig natin si Ka Eric. Gusto ko siya talagang pakinggan.
bigyan natin ng mikrofon si Kaori. Kaori, palagpakan naman natin. Kaori. Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Maraming salamat, United People's Initiative. Saludo. Maraming salamat, Marcos Arisjan and Marcos Resign Movement. Maraming salamat sa lahat ng sektor at bahagi ng lipunang Pilipino, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Movement, Kingdom of Jesus Christ. Mahal ko yan. Siyempre mahal ko rin po ang iba pang sekta ng ating religious community. Ito ay gabi ng pagguhit ng kasaysayan at paghatol ng sambayanang Pilipino. At nais nating marinig ang kanina pa kinikimkim sa damdamin ng taong bayan. Ito ang panahon